DTI ire-review ang mga paglabag ng siyam na construction firm na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Kasama natin sa balita si Radyoman Chill Emprido. RMN Live Reports! Chill, good morning. Magandang umaga, Radyoman Sandler. Iginiit nga ng Department of Trade and Industry na gagawa sila ng masusing investigasyon kaugnay sa siyam na construction firm na pag-aari ng pamilya Diskaya. Sa inilabas na statement ng Trade Department, matapos ang isasagawang pagre-review ay ilalabas nila ang listahan ng mga kumpanyang tuluyan ng babawian ng lisensya. Ayon sa ahensya, inaantay na lamang nila na isumite ng dating Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB ang kinakailangang mga dokumento. Ang ginawang aksyon ng DTI ay kasunod ng pagbawi ng PICAB sa lisensya ng siyam na construction firm na pagmamay-ari ng negosyanteng si Sara Diskaya matapos nitong umamin sa Senate Blue Ribbon Committee na ang kanyang mga kumpanya ay nagsabwatang magbida laban sa isa't isa para sa isang proyekto ng pamahalaan. Kabilang nga sa mga kumpanyang tinanggalan ng lisensya ang St. Gerard Construction Gen Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Amethyst Horizon Builders and Gen Contractor at St. Matthew General Contractor. Kabilang pa dito ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, YPR General Contractor and Construction Supply, Waymaker OPC at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Una lang sinabi ng PICAB na malinaw na lumabag ang mga kumpanya sa procurement laws at licensing rules dahil sa sabwatan at manipulasyon ng bidding process. Iuurong na ang mga ito mula sa listahan ng mga lisensyadong kontratista at ipapasa rin ng kaso sa NBI at DOJ para tukuyin ng posibleng pananagutan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. Thank you, Chill. RMN.